Dakila ang amang mahal, anak, Espiritong banal noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang isa sa mga misteryo o hiwaga ng ating pananampalataya. Tayo ay nananampalataya sa iisang Diyos na mayroon tatlong persona. At ano yung persona? Ama, Anak, at Espiritu Santo. At kung maalala niyo po, kung sakaling hindi po kayo aware, ang pananampalatayang ito ang pinakamaikling panalangin na atin pong binabanggit o ginagamit. Ito rin ang pinakamaikling pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Bagamat kapag pagtapos ng humiliya, inaanyayahan tayo na ipahayag ang ating pananampalataya. Pero dito ay pagpapahayag din na tayo po ay nananalig at nananampalataya sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bakit ko nasabing ito yung pinakamaikli na panalangin? Kasi sa tuwing tayo ay nag-aantanda ng krus, hindi lang tayo nagpapahayag ng pananampalataya, kundi tayo rin ay nagdarasal sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sabay-sabay nga po mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Nakita niyo ba yung katabi ninyo kung nahihiyang mag-antanda ng krus? Kasi, di ba, talagang ang pagkakakilanlan natin, di ba, pag sinabing Katoliko yan, kapag nakitang nag-antanda ng krus, matik yan, Katoliko yan. Kasi tayo lang ang gumagawa niyan. Walang ibang relihiyon, walang ibang sekta. Yung ibang sekta nga ay kini-question pa. Bakit kayo mayroong tatlong Diyos? Iisa lang ang Diyos. Kasi totoo naman po na pag sinabi nila na wala naman po sa Bible yan. At totoo naman yun. Tama sila. Wala sa Bible. Wala kang mababasa sa Biblia na mga salita na Santissima Trinidad, Holy Trinity, banal na santatlo o tatlong persona. Wala rin binanggit si Kristo na, may tatlong persona, ha? Kundi ito ay pagtuturo ng simbahan ayon na rin sa inspirasyon ng banal na spirito. Kaya na-summarize yung napakahabang
pananampalataya na itinuturo ay pinaikli nang sa ganon ay mas madali rin naman maintindihan ng mga nating lahat. Kasi kung tutusin po, kahit nga po mga theologian na, hindi pa rin sapat yung kanilang kaalaman tungkol sa hiwagang ito. Kasi ang Diyos, kapag ipinahintulot niya na makilala mo siya, siya rin mismo ang gagawa o siya rin mismo ang kikilos para makilala natin siya. Kaya sa paraan ng pag-antanda ng krus, nakikilala mo ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo at ipinapakilala mo rin sa mga tao na mayroong Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabay-sabay nga ulit, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi po yung maliit. Hindi ko alam kung saan ninyo natutunan yung paliit ng paliit, no? Na para bang, ano bang gusto mo? Ano bang trip mo? Nahihiya ka ba na makita? Minsan, yukong-yuko ka na. Yun na lang ang gagawin mo, di ba? Kung hindi mo ma-memorize ang credo, yun na lang, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kapag tinanong ka ng mga umuusig sa ating pananampalataya, ipagdasal mo sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. At kung naalala ko po, no? Bago pa nagkaroon ng mga gadget, bago pa matuto ang mga bata na humawak ng computer, ang unang natututunan ay ang magdasal. Hindi Ama namin, hindi Angel of God, hindi Bless us, O Lord, kundi ang natututunan natin na itinuro sa atin at iminulat sa atin ay ang pagdarasal ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon, ito ba ay naituturo pa ninyo sa iyong mga anak? O tinuturuan nyo na paano mag-on, paano mag-off ng gadget? Nasanasan tayo dyan. Ito ay pagdiriwang natin nang sa ganon mapaalalahanan tayo ng kahalagahan ng pagpapakita, pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kaya huwag mo sanang putulin. Huwag mo sanang hayaan na makalimutan ito no, ng mga papalit at susunod ni henerasyon. Kasi kung tutusin, mula pagmulat ng mata hanggang pagpikit ng ating mga mata, dapat ay naipapahayag pa rin natin ang ating pananampalataya at nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Unti-unti naman po, no, meron tayong tinatawag na revelation, yung pagpapakilala ng Diyos, yung pagpapahayag ng Kanyang pagka-Diyos. Unti-unti, dahan-dahan hanggang sa maging handa ang ating pagkatao, puso't isipan natin na mabuksan at makilala mismo ang Diyos. Sabay-sabay nga ulit, sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.